Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilayan ang Gospel ni St. John chapter 14 verses 23 to 29. Sinasabi dito ni Jesus kung sino yung nagmamahal sa Kanya ay alam at sumusunod sa Kanyang salita. So, paano ba natin malalaman kung salita ng ating Panginoon? Sa context natin mga taga-TOPC, tayo ay laging nag-BPLS kung saan binabasa natin paulit-ulit yung gospel for that day. Binibigyan tayo ng chance para magbasa ng 5 minutes ng Bible. Pagka tayo ay nagsisimba, lahat naman tayo ay nagsisimba, naririnig natin yung salita ng Diyos. So nakikilala natin siya. Ano ba itong pinag-uusapan natin na salita ng Diyos na to? Paano ba natin nalalaman yung kanyang kagustuhan? From the beginning of the Bible hanggang sa dulo, ang pinag-uusapan natin dito, ang tinuturo sa atin ay mahalin ng Diyos ng buong lakas, buong puso, buong pag-iisip. At mahalin natin ang kapwa at ang ating sarili. Alam niyo, umpisa pa lang ng Bible, pinapakita na yung pagmamahal sa Diyos ni Adan, sumusunod siya sa mga utos niya. Tapos nakita ng Diyos na it is not good for man to be alone. So ginawa niya si Eva. Ano ginawa si Eva? Sabi ni Adan, at last, bones of my bones and flesh of my flesh. Ibig sabihin, meron na siyang, pwede niyang express yung kanyang pagmamahal sa kapwa niya. Gaya ng pagmamahal niya sa sarili niya. Ibaba natin sa context natin mga tao. Madali po ba na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon? Medyo mahirap gaya ng mahalin natin ang kaaway natin. Paano mo mamahalin ang kaaway mo, yung isang tao na may galit sa'yo at galit ka rin? Hindi po madali. Pero binigay sa atin sa Biblia kung paano natin gagawin ito. Baba natin sa context ng tao. Tayo pong mga naging anak dati. Nung mali tayo, sumusunod tayo, very obedient tayo sa ating mga magulang. Pero bakit gano'n? No? Habang lumalaki tayo, nagiging independent tayo, nawawala na yung obedience na yun, hanggang sa mamayang konti, ayaw mo naman niwala doon sa sinasabi ng magulang mo sa'yo. Ay, naku, paulit-ulit yan. Ano ba naman yan? Lagi na ako nautusan, lagi na ito, lagi na sinasabi, mali ako. Nawawala na yung obedience na yun. So, parang ganun din, no? Pagbabasa natin ng Biblia, ay, naku, paulit-ulit. Ito na naman yung sinasabi, pagmamahal sa Diyos, sa kapwa. Kaya minsan, kung isipin mo, madali ba? Mahirap. Pero, kung sa sarili lang natin, nakakayanan ang pag-uusapan, mahirap po. Pero pagka tayo ay tinulungan ng ating Panginoon, hindi po mahirap yun. Kung tayo ay gagabayan ng Banal na Espiritu, kung hihingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu, kung susunod tayo sa mga pag-akay sa atin ng Banal na Espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon nung siya ay umakyat na sa langit, hindi po mahirap. Ang tawag po sa atin ay para maging alagad niya, para maging santo. Alam ko po na hindi po ito madali, pero sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, kaya natin gawin ito. Ang huling punto na lang po sa binasa natin ay yung binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad na sabi niya, peace I leave you. At yung kapayapaan na binibigay ni Jesus ay hindi yung kapayapaan na naiintindihan nating tao na walang giyera, walang gulo, hindi lang po ganun. Yung kapayapaan na binibigay ni Jesus, yung nasa ikabuturan ng kanyang pagkatao. Isipin po ninyo, binibigay niya itong kapayapaan na to parang a day before na siya ay papahirapan na at ipapako na sa krus. Pero meron pa rin siyang kapayapaan sa puso. What robs you of your peace anyway? Tayo mga tao, hindi mo pa stress. Stress ang nagbibigay ng kaguluhan sa isip natin. At hindi lang po stress, no? Distress, disaster, at saka disease. Yan yung mga bagay na gumugulo sa isip natin mga tao. Pagka sobra na yung stress mo, stressors na nanggagaling minsan sa boss, nanggagaling sa relasyon natin sa ating asawa, sa ating anak. Yung stressors ng, kunyari, lumipat ka ng trabaho, lumipat ka ng bahay, may mga stressors dyan na gumugulo sa ating damdamin, sa ating isipan. Pagka isang tao nagkasakit,
nawawala yung kapayapaan, nagkakaroon ng takot. Pagka po may disaster, merong namatay sa pamilya, merong bagyo, may lindol na nagbago yung kapayapaan sa paligid, nawawala po to, nawawala tong kapayapaan na to. Pero yung kapayapaan na ino-offer ni Jesus, ito yung tinatawag nating shalom. Ano ba tong shalom na to? Yung shalom ay merong 4 aspects yan. Yung pagmamahal sa Diyos, yung pagmamahal sa kapwa, yung pagmamahal sa sarili, at pagmamahal sa creation. Ito yung shalom na sinasabi ni Jesus. Ito ay napakalalim. Ito yung nanggagaling sa ikabuturan ng iyong pagkatao. Na kahit na ano ang dumating sa'yo, andyan yung kapayapaan yan. Meron ka bang stress sa buhay o distress na mas malala? Kung meron ka mang disaster na nangyari sa inyo, kung meron bang disease na kagaya ko ngayon, nalaman namin na meron ako isang malalang sakit. Kahit na meron ka nitong mga to, hindi mawawala yung kapayapaan sa puso mo kasi alam mo, andyan ang Panginoon. Yun yung hinihingi sa atin dito ni Jesus na yung ba tinatawag na indwelling, nasa atin ang ating Panginoon na kahit anong mangyari, kahit mahirapan ka, kahit may sakit ka, kahit na meron mga stressors sa paligid mo, alam mo nandiyan ang Panginoon, meron kang kapayapaan sa puso mo, meron kang shalom. So maraming salamat po. Tapusin natin ating pagdinilay sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. And let us ask for Mama Mary's intercession to have that shalom. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Gandang hapon sa inyo lahat.